titignan ho natin, tingin ko po hindi. Kasi makikita ho natin na parang talagang, siyempre po, pwedeng bugso ng emosyon, and so on and so forth, beyond the legalities. Pero kung sa akin hong pagtingin, ang pinakamabigat ho ay sana nagtuon o nag-focus po sila sa iba hong articles. Lalo na ho, yung usapin doon ho, halimbawa sa bank records. Kasi kung meron ho mang mabigat, yun hong unexplained wealth po ang talagang labanan o talaga hong mabigat na akusasyon base ho dito sa apat na articles na to. So kung sa akin hong pagtingin, mas strategic ho kung inuna ho itong usapin pagdating ho doon sa unexplained wealth at hinuli po ito. At kung mapapansin ho natin, umabot po ng halos 5 o 6 na araw pag-authenticate pa lang at masyado hong naging legal o technical ho itong time consuming ho. So, I would rather na kung ako ho, doon ho na sa unexplained wealth para magkaalaman po talaga. Opo, in a political frame, ano ang masasabi po ninyo doon sa pagharap ng NBI kahapon, ng NBI chief? Meron pong isang House prosecutor nagsabi, balyena daw po yung ebidensya. Balyena nga ba talaga, Prof? Politically speaking, Prof? Well, yan, nagulat din tayo na parang yung manner na kung saan yung takbo ng investigasyon patungo doon sa mga sa akusasyon tungkol kay VP Sara na kung saan isang pamilya yung tinutumbok ng investigasyon at hindi lang ito isang pagbabanta pero nakatuon sa isang pamilya which is yung pamilyang Duterte na na kuha doon sa konteksto ng speech ni Mayor Sebastian Duterte at yung dating press conference ni VP Sara. So kung makikita natin, ang diskurso dito ay sapat ba yung tamang term na yung paghingi ng ulo, pagkuha ng ulo doon sa kanilang mismong statement, yung paraan kung papaano ito talaga masasabing grave threat. So talaga ngayon, mabigat yung diskurso pa rin din at lalo na pagdating doon sa pag-cross-examine dito sa bagay na ito. At binigyan din ng diin ni NBI Director Matibag na this is an ongoing investigation. At ang investigation na ito, base doon sa binuo nilang parang Special Investigation Committee, ay aabutin pa nga ng 3 to 6 months. So kung open at ongoing investigation siya, marahil yung katulad nga nung obserbasyon natin dun sa pag-cross-examine sa kanya is pwede bang sabihin na premature yung kanyang pagharap dito sa impeachment trial, gayong hindi pa ganun ka-conclusive batay doon sa pag-cross-examine sa kanya since ito nga ay open at ongoing investigation. Opo, so masasabi natin, Prof, based po sa inyo pong assessment na nakatuon sa isang pamilya, tandaan natin na-mention po kahapon ICC, witness, affidavit. Sino ba yun? Las Cañas, self-confessed hitman. Alam naman po natin, target niyan si former President Duterte. Aside pa, kay Mayor Baste at sa ICC na binanggit, kasama rin po sa bank records na pinasabi na po, ang second gentleman na si Attorney Mans Carpio. So isang pamilya talaga, Prof. Hindi lang ang VP, kundi ang pamilya Duterte. Sir. Yes, tama po kayo dyan. So, isang pamilya yung tinutukoy. Kaya nga po, mahalaga at dito po sa pagkakataong ito, napakahalaga ng pag-cross-examine ng depensa dito sa mga witness na ipepresenta. So, kung makikita ko natin yung training at saka yung patumbok doon sa pag-question ng credibility din ho ng mga witnesses, dito ho natin masusukat at malalaman kung credible ba at talagang di punto yung kanila hong mga sinasabi patungkol po doon sa akusasyon nila, hindi lang ho kay VP Sara kasi lumabas po kahapon na parang iisang pamilya po yung tinutumbok base doon po sa investigasyon na sinasabi ni NBI Director Matibag. At yung punto din ho na itong sina Las Cañas at saka yung ibang mga witnesses pa, dito ho masusubukan ang kanilang kredibilidad sa kung paano talaga at gaano ka tibay ang kanilang mga sinasabi patungkol ho dito.
Sir, nakatatlo na pong personalidad mula sa NBI ang naging testigo po sa unang bahagi ng Senate Impeachment Court, yung kanila pong impeachment trial laban kay VP. Ano po ang assessment mo, sir, sa tatlo na mga taga-NBI po na humarap kahapon po, huling witness, si Attorney Melvin Matibag? Well, of course, yung sa tatlo, makikita ho natin na may consistency naman ho dun sa kanila hong sinasabi. Pero ako po kasi kung ako ho ang tatanungin, pagdating ho na masuri natin itong titignan, nung tingin ko ho na-authenticate na ho nila yung video, kung titignan natin ito sa pangmalalimang perspektibo, nung na-authenticate na ho nila yung video, tingin ko dapat nag-move on na ho sila dun sa ibang articles. Kasi kung na-authenticate naman po nila at in open record, masyado ho kasing nagiging technical at makakaluan pa ho ng ibang bagay na mga tingin kong hindi naman na ho dapat na mga on the side issues. So, yun ho yung tingin ko, maganda ho nung na-authenticate, klaro at inadmit ho ng magkabilang panig na indeed authentic ko yung video at na-access naman ho siya openly in publicly. So, tingin ko mag-move on ho doon sa iba kong articles kasi kumakain ho ito ng ibang oras. At maganda rin din ho na-note din ho ni Senator Presiding Officer ho na sa susunod na linggo, simula sa susunod na linggo, magbabago na ho yung oras ng impeachment at gusto ho natin itong bigyan ng punto kasi kung 10 to 2 o 10 to 3 ho, very welcoming development ho ito para mas makapagtuon naman ho yung atin ho mga mambabatas doon sa iba ho nating mga importanteng trabaho at kanilang ibang legislative work. Kasi kung mapapansin ho natin, kinakain ho ng mahabang oras at panahon ito hong nitong impeachment trial, itong iba ho nilang mga trabaho po. Sa Senator Judges, kung kayo po ang tatanungin, sir, anong assessment po ninyo? Yung bang Article 4 grave threat, tingin nyo, in a political mindset, ito ba ay enough to convict the Vice President base po sa testimonya ng mga taga-NBI in the past few days? Ako, kung titingnan ho natin, tingin ko po hindi. Kasi makikita ho natin na parang talagang, siyempre po, pwedeng bugso ng emosyon, and so on and so forth, beyond the legalities. Pero kung sa akin hong pagtingin, ang pinakamabigat ho ay sana nagtuon o nag-focus po sila sa iba hong articles. Lalo na ho, yung usapin doon ho, halimbawa sa bank records. Kasi kung meron ho mang mabigat, yun hong unexplained wealth po ang talagang labanan o talaga hong mabigat na akusasyon base ho dito sa apat na articles na to. So kung sa akin hong pagtingin, mas strategic ho kung inuna ho itong usapin pagdating ho doon sa unexplained wealth at hinuli po ito. At kung mapapansin ho natin, umabot po ng halos 5 o 6 na araw pag-authenticate pa lang at masyado hong naging legal o technical ho, itong time-consuming ho. So, I would rather na kung ako ho, doon ho na sa unexplained wealth para magkaalaman po talaga. At sinabi naman din ho ng defense sa pagdating dito at pinasuplina at pabubuksan ho itong records na to, handa naman po ang depensa. At ito din ho, magandang pagkakataon na rin din ho ito na talagang maipaliwanag po ng kampo ho ng ating bise kung wala ho talagang itinatago. Pero yun din ho yung kailangan din ho nating puntuhin ho na in terms of technicalities po, nagdesisyon ho ang impeachment court na pabuksan ito o isupina ito. Pero sa kabilang punto, may argumento din ho yung panig ng depensa na hanggang saan yung saklaw ng batas, considering nga po na una, dapat ho bang isama yung panahon na hindi pa po vice-presidente ang ating pong vice-presidente na siya po ay ngayon. Unang punto ho yan. Ikalawa pong punto ay yung bank record din po ng kanya pong asawa, considering na yun po na may mabigat din na punto na ang kanya pong asawa, kanya pong mister ay private individual po. So, yun ho, medyo pareho ho, mahirap hong timbangin kasi may punto ho na malaki din ang sinasabi ho ng depensa. Pero that's also water under the bridge kasi nagdesisyon po ang korte, ang impeachment court na ipasupina po itong mga records po na ito.
para mas mabusisi po at ma-establish nga po yung alleged pattern na unexplained wealth po di umano ng ating ikalawang Pangulo. Opo, tsaka yung angulo, Prof, ng fishing expedition. Ano pong masasabi nyo? Malaliman pong tinalakayan. Harapan po nila Attorney Alan Peter Cayetano at Attorney Jokno. Opo, yun nga ho, no? Kung titignan din ho natin, ito rin din po yung magandang panawagan natin, Sir MJ, ano? Kung yan po ay magiging batayan na at nagkaroon na ho ng precedence dahil din ho sa kaso ni former Chief Justice Renato Corona, ano? Mahalaga ho na dapat po hindi ho maging selective ito equal at pumayo din ho si Senator Robin pagdating ho dun sa usapin ng equal protection of laws. E di kung ganyan ho, magsimula na hong amyendahan sana ng atin hong mga mambabatas ang batas na iyan na kung saan kapag ikaw ay public official or government official at a particular position or salary grade, ay dapat po nawi-waive na po yan. Maging klaro na ho. Kasi ano po conflicting po siya din doon sa existing na batas patungkol ho dito sa privacy and so on and so forth. So, mahalaga ho na amyendahan na po nila yan nang sa gayon, wala na rin din pong exception at hindi na po maturing na kung talagang yun nga ho, may selective justice. At saka dapat po, it should apply to all public officials and government officials for that matter. Kasi ito ho ay magiging precedence na po sa mga susunod ho na mga panahon. So ano ho yung saklaw o hindi saklaw ho ng batas? Ano ho yung mga posisyon na saklaw o hindi pwedeng saklawin ng batas? So ito rin din yung sinasabi na ang dami hong mapupulot natin na aral patungkol dito sa impeachment trial or proceedings na ito, lalo na pagdating po sa bank confidentiality na pwede ko makaapekto sa bawat public officials or government officials po. Opo, pero sir, nabanggitin po sa impeachment trial, yung hindi po pantay na pagtrato sa impeachment case ni President Marcos at ni VP Sara Duterte. Nabanggit po doon na ang yung confidentiality no sa mga accounts at yung mga hinahanap na accountability ay mukhang hindi pantay sa pangulo daw, hindi naman ni first base wala sa kay VP. Matindi, full trial agad, sir. Yun nga po tumayo din po si Senator Alan Peter Cayetano at kinwestiyon din po si Congressman Shell Jokdo na bakit po daw ang Committee on Justice ay hindi din itinsupina ang bank records po ng presidente at sinabi niya naman ho na ni Congressman Shell Jokno na hindi po sufficiente o hindi po sapat ang mga ebidensya para tukuyin na impeachable po ito. Pero looking and being objective dun sa logic na sinasabi din ho ni Senator Alan Peter Cayetano, di ba dapat din sa pinupunto niya ho na it applies basically to all. Pero yun nga ho, bakit gano'n? Kapag po ibang usapin o ibang opisyal, mabilis, bakit po sa iba, parang meron hong pagpiling. So ito ho rin din ho yung iniiwasan natin pagdating po sa usapin ng selective justice, ika nga po, na kapag po iba o hindi po kaalyado, mas mabilis yung takbo ng sitwasyon, pero kapag po iba, parang tumatagal. So, ito ho yung iniiwasan natin in terms of pagiging objective